Noong 2012, may video na kumalat sa pinakamadilim na bahagi ng internet. Ang pamagat nito ay One Lunatic, One Ice Pick. Akala ng karamihan, isa lang itong fake shock video. Pero hindi pala. Ang lalaking nasa video ay hindi isang aktor. Siya ay si Luca Magnotta. Sa loob ng isang apartment sa Montreal, winakasan ni Luca nang walang kaawa-awa ang buhay ng isang international student habang nire-record ito sa kanyang camera. Hindi para sa kanyang personal na gamit, kundi para i-upload ito sa internet na kanyang pinangalanang One Lunatic, One Ice Pick. Ang biktima sa video ay kinilalang si Junlin, isang estudyanteng mula Wuhan, China na pumunta sa Canada para mag-aral at maghanap ng mas magandang kinabukasan. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang makatanggap ng mga kahon ang mga opisina ng gobyerno sa Canada. Sa loob ng mga kahon ay mga bahagi ng katawan ng biktima. Habang tinutugis si Luca Magnotta ng mga kapulisan at ng Interpol sa buong mundo, nagpalipat-lipat siya ng bansa. Mula Canada, lumipad patungong France hanggang sa makarating sa Germany. Nahirapan ng otoridad na matuntun ito dahil gumamit siya ng passport na may ibang pangalan. Nagpalipat-lipat din siya ng tinutuluyan. Mula hotel, nakituloy sa mga kakilala at sa huli ay sumakay ng bus papuntang Germany. Pero noong June 4, 2012, dumating ang araw na pinakahihintay ng mga otoridad at ng pamilya ng kanyang biktima. Sa isang internet cafe sa Berlin, nadakip siya ng mga pulis habang tahimik na nagbabasa ng balita tungkol sa sarili niyang krimen. Doon natapos ang kanyang pagtatago. Kalaunan, ibinalik siya sa Canada, kung saan siya nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad ng parol pagkatapos ng 25 taon para sa pagpatay kay Junlin. Pero bago pa mangyari ang lahat ng ito, may ibang video na nauna nang lumabas sa internet si Magnotta. Mga video ng kanyang kalupitan sa hayop, partikular sa mga kuting at tuta na talagang nagpakulo sa dugo ng mga manonood. Kahit nahuli na siya, may mga bagay na kailanman ay hindi mawawala. Ang mga kakilakilabot na ginawa niya sa kanyang mga biktima at ang video na patuloy na mag-iiwan ng sakit at takot sa pamilyang naiwanan. Sabi ng ilan, umiikot pa rin ito sa madidilim na sulok ng internet. Si Armin Meiwes ay isang ordinaryong lalaking namumuhay ng mag-isa sa isang lumang bahay sa isang tahimik na bayan sa Rothenburg, Germany. Sa panlabas, wala namang kakaiba sa kanya. Ilang taon siyang nag-serve bilang isang sundalo. Pagkatapos ay nagtrabaho bilang isang IT specialist. Kilala siya ng kanyang mga katrabaho at kapitbahay bilang isang profesional, magalang, maayos manamit at pinagkakatiwalaan sa kanilang komunidad. Pero sa likod ng mga katangian na iyon, may isang madilim na pagnanasa na matagal na niyang kinikimkim sa sarili. Isang gabi, nag-post siya ng online advertisements sa isang online forum. Hindi ito ad, tungkol sa paghahanap ng kaibigan o paghanap ng trabaho.
Ang hinahanap niya ay isang lalaking papayag sa kanyang madilim na pagnanasa, ang patayin at kainin ng kanyang biktima. Karamihan sa miyembro ng forum ay inakalang biro lamang ito. Isang madilim na pantasya ng isang taong may sakit sa pag-iisip. May mga sumagot pero hindi tinuloy hanggang dulo ang hiling ni Maifes. Paglipas ng halos 1 taon, may lalaking sumagot sa kanyang ad. Si Bernd Brandes, isang engineer sa Berlin. Kusang loob itong pumayag sa lahat ng hiling ni Armin. Nagkita sila sa bahay ni Armin sa Rothenburg. Tahimik sa loob ng bahay na iyon. Wala sa mga kapitbahay ang may ideya kung anong kahindik-hindik ang nagaganap sa loob sa espesyal na kwartong inihanda ni Mavis. Inihanda niya ang isang kamera dahil gusto niyang i-record ang bawat sandali. Ang sumunod na mga oras ay naging isa sa nakakakilabot na krimen sa modernong kasaysayan ng Germany. Isang krimen na hindi lamang tungkol sa pagpatay, kundi sa isang bagay na mas mahirap unawain. Isang tao na kusang nag-alay ng sarili niyang katawan at isang tao na handang tuparin ang pinakamadilim niyang pagnanasa. Pagkalipas ng ilang buwan, nang matuklasan ng pulisya ang nangyari, ang kaso ni Armin Maifes ay naging isa sa pinakakontrobersyal dahil nag-iwan ito ng isang tanong na hanggang ngayon ay walang malinaw na kasagutan. Minsan, ang pinakanakakatakot na mga halimaw ay hindi nagtatago sa dilim. Namumuhay sila sa mga ordinaryong bahay, sa tahimik na mga komunidad at naghihintay lamang ng isang taong magme-message sa kanila mula sa madidilim na sulok ng internet. Taong 2017. Sa tahimik na lungsod ng Zama, Japan, may isang user sa Twitter ang tahimik na naghahanap ng bibiktimahin. Ang user na ito ay si Takahiro Shiraishi. Pero sa internet, kilala siya sa ibang pangalan. Siya si Hanging Pro. Gabi-gabing nag-i-scroll siya sa Twitter. Hindi para makipag-usap, kundi para maghanap ng bibiktimahin. Mga taong naglalabas ng kanilang saloobin at nagsasabing pagod na silang mabuhay. Mga taong gusto nang wakasan ang kanilang sarili. At kapag may nakita siyang ganitong post, pinapadala niya ito ng mensahe. Pinaparamdam ni Takahiro o ni Hanging Pro na naiintindihan niya ang kanilang nadarama at nais niyang tulungan silang wakasan ang kanilang buhay. Minsan, sasabihin pa niyang sasabay siya sa kanilang gagawin para sa mga taong desperado, nag-iisa at nawalan na ng pag-asa sa buhay. Nakita nila si Takahiro bilang isang concern na estranghero at handang makinig. Kaya pumayag silang makipagkita sa isang maliit na apartment sa Zama, Japan. Pero ang mga taong pumapasok doon ay hindi na nakakaalis. Tanging si Takahiro lang ang lumalabas pagkatapos papasukin ang kanyang bisita sa loob. Sa loob ng halos 3 buwan, mula Agosto hanggang Oktubre 2017, ay isa-isang nawala ang mga nakausap ni Takahiro sa Twitter. Karamihan sa kanila
ay mga kabataang babae. Ang pinakabata ay isang menor de edad. Hanggang ang isang pagkawala ng kanyang biktima ay nagpasimula sa isang investigasyon. Sinundan ng kapatid ng isang biktima ang mga mensahe sa Twitter ni Hanging Pro. At sa tulong ng isang babaeng nagpanggap na makikipagkita kay Takahiro, natunto nila ang lokasyon nito. Kasama ang mga pulisya ay pinuntahan nila ang apartment ni Takahiro Shiraishi. Noong Oktubre 2017, kwenesyon ng mga pulis si Takahiro at sa loob natagpuan nila ang isang bagay na yumanig sa buong Japan. Sa mga cooler at storage containers, natuklasan ng pulisya ang mga pira-pirasong katawan ng siyam na biktima. Kalaunan, umamin si Takahiro Shiraishi. Inamin niyang nilapitan niya ang mga taong pinanghihinaan na ng loob at nilinlang ang mga ito sa pamamagitan ng pangakong tutulungan silang wakasan ang sariling buhay at sasabayan din niya sila. Noong 2020, hinatulan si Takahiro Shiraishi ng kamatayan at noong June 27, 2025, isinagawa ang hatol kay Takahiro. Pero ang kaso ng Zama 9 murders ay nananatiling isa sa mga pinaka-nakakatakot na krimen na nagsimula sa social media. At higit sa lahat, hindi dapat makalimutan ang mga buhay na nawala. 9 na pangalan, 9 na buhay. At sa likod ng malagim na kwentong ito, sila ang tunay na hindi dapat makalimutan.